Matapos nga pong makuha ng Golden State Warriors si Kristaps Porzingis, wala na nga silang kinuha pang ibang manlalaro sa market. Magfo-focus nga ang team sa pagkuha ng mga bagong player na magiging available sa buyout market para mapunan ang bakanting pwesto sa kasalukuyang lineup. Kasabay ng pagtatapos ng deadline, may ilang balita ang nagsilabasan ngayon patungkol sa naging game plan at diskarte ng Golden State Warriors General Manager sa trade market. Ayon sa isang insider, hindi rin naman nga talaga si Porzingis ang pinaka first option nila sa market. Sinubukan nga sana nilang kunin si Jaren Jackson Jr. sa Memphis nang maging available ito. Ngunit naitsapuera at binitawan nga agad ito ni Mike Dunleavy Jr. matapos ang kagustuhan ng team na makuha si Giannis Antetokounmpo, which is hindi rin naman nila nakuha. Kaya may ilang mga fans ang nagsisimula ng magsisi ngayon dahil mas nababagay nga sana si Jaren Jackson Jr. sa Golden State Warriors kumpara kay Porzingis na parating nagtatamo ng injury. Samantala, ilang araw lang naman ang nakakalipas mula nang i-trade ng Los Angeles Clippers si James Harden, gumawa na naman sila ng panibagong move matapos nilang i-trade ang kanilang sentro na si Ivica Zubac at si Kobe Brown sa Indiana Pacers kapalit sina Benedict Mathurin, Isaiah Jackson, dalawang future first at isang future second round pick. Dahil sa ginawang ito ng Clippers, nangangamoy uumpisahan na ng kanilang team ang pag-rebuild ng kanilang roster sa mga susunod na taon. Meron nga silang hawak ngayon na dalawang batang player na inaasahang papangunahan ng team. Pero sa kabila ng ginawang ito ng Clippers, wala pa rin naman silang balak i-trade si Kawhi Leonard. Plano na lang naman nila itong gawin sa darating na offseason since desidido talaga ang Clippers na ituloy ang pag-rebuild ng kanilang lineup sa mga susunod na taon. As of now, hindi nga kagandahan ang kalagayan ng Clippers ngayon sa West standings dahil pang-sampu nga sila at hindi gagawa ng paraan si Coach Ty Lue, babagsak pa nga sila. Samantala, pagkatapos nga ng trade deadline, kinalaban nga agad ng Los Angeles Lakers ang Philadelphia 76ers na isa sa pinakamainit ngayon na team sa NBA matapos rin talunin ng Golden State Warriors. Ngunit imbes na lumakas ang Lakers, bigla nga silang nanlamya sa umpisa ng laro. Maliban sa maagang pag-struggle sa shooting, especially ni LeBron James at Luka Doncic, nang hina rin naman sobra ang kanilang depensa. Hindi man lang nila nagawang sabayan pahintuin ang opensa ng 76ers sa first quarter. Kaya eto ang mismong dahilan bakit sila maagang natambakan. Mabuti na lang kahit man nag-struggle si LeBron, meron rin namang nag-step up dito katulad ni Austin Reeves na siyang literal nagbuhat sa buong opensa ng Lakers para mahabol nila ang kalamangan ng 76ers sa second half. At nakuha pa nila ang momentum. Gamit ang kanyang napakainit na shooting kahit wala si Luka Doncic sa maaga nitong pag-alis dahil sa injury, siya nga ang nagbigay momentum at kumpiyansa sa Lakers para ma-pull off ang comeback win ngayong araw. Sa pagkakatambak nila ng double digit, sila pa ang nakakuha ng panalo.